Si Caleb Grayson, isang prominenteng negosyante mula sa Manhattan, ay nasa isang misyon. Ang kanyang bawat hakbang noon ay napupuno ng determinasyon sa daan patungo sa isang sementeryo sa Ohio. Ang taglagas noon ay nakulayan na ang mga dahon ng may pagkaginto at mapulang kulay na siyang naging kumot ng lupa at nagsilbing kulay ng paligid. Ganun pa man, sa kabila ng gandang nasisilayan niya sa paligid, ay nakadadama pa rin siya ng bigat sa kanyang puso. Naroroon si Caleb para sa kanyang ama na hindi niya nabigyan noon ng maayos na pamamaalam. Pagkarating niya sa puntod ng kanyang ama ay marahan na siyang lumuhod at napayuko na lamang. Pa, patawad. Dapat ay nandito ako. Europe, ang negosyo. Wala sana sa kahit ano doon ang pwedeng makapagpalayo sa akin. Si Caleb ay napuno na lamang ng emosyon ng mga sandaling yon na halos hindi na niya makayanan. Naagaw na lamang ang kanyang atensyon dahil sa isang boses na kanyang nadinig. Sir, meron po ba kayong barya? Napalingon naman si Caleb at dito niya unang nakita si Theo, isang batang lalaki na may maamong mata, gulong buhok at medyo sirang kasuotan. Ang mukha ng bata ay parehas mong makikitaan ng pag-asa at desperasyon. Si Caleb naman ay agad na nagtanong ng may pag-aalala. Anong ginagawa mo dito sa sementeryo? Ang bata naman, matapos magkagatlabi, ay nagawa namang sumagot. Bilin po kasi ng lola namin na kailangan gawin namin ang lahat para mabuhay sa mundong ito. Dito po niya ako dinadala dahil mas lamang daw po ang magbigay ng limos sa isang tao kapag nakakaramdam sila ng kalungkutan. Si Caleb ay labis na naantig kay Theo. Hindi ba dapat ay nasa school ka ngayon at nag-aaral? O di kaya ay nakikipaglaro lang sa ibang bata na kaedaran mo? Ang bata naman ay agad na napayuko at napailing. Sabi po kasi ni Lola ay mahalaga daw ang bawat sentimo na aking makukuha para ako'y makatulong sa bahay. Nanikip ang puso ni Caleb nang madinig ang sinabi ni Theo. Napagtanto niya ang bigat ng realidad na kinakailangang harapin ng bata. Dito na nakapagdesisyon si Caleb na matulungan si Theo at mabigyan ito ng pagkakataon na makabawi sa buhay. Ang pagpapakilala ni Theo ng kanyang pangalan kay Caleb ay labis nagpahinto sa kanya ng ilang segundo. Kapangalan ni Theo ang yumaong ama ni Caleb na pwede namang nagkataon lang. Dagdag pa na nakikita ni Caleb sa mga mata ni Theo ang determinadong tingin ng kanyang ama. Sir, bakit po? May nasabi po ba akong hindi maganda? Wala naman. Kapangalan mo kasi yung ama ko na siyang binibisita ko ngayon. Si Theo naman ay waring nasurpresa sa kanyang nalaman. Ipinangalan ako base sa pangalan ng aking lolo, pero hindi ko pa siya nakikita. Ang koneksyon ng dalawa ay kanila nang nadadama ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay determinado nang nagsalita si Caleb. Theo, gusto mo bang sumama sa akin? Mamimili lang tayo ng mga kailangan mo. Si Theo ay naging masaya sa kanyang nadinig, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na sumama. Una nang pinangakuan ni Caleb ang bata na pupunta muna sila ng isang clothing store para may pambili ng bagong kasuotan ng bata. Pagkatapos ay sa supermarket naman sila magtutungo para mamili ng mga pagkain. Agad hinawakan ni Caleb ang malambot na kamay ni Theo nang wala nang ibang masabi sa kanya kundi basta salamat. Salamat po sir, wala pa pong sino man ang nakagagawa sa akin ng ganyan. Habang naglalakad kasama ang bata ay naisip ni Caleb na ang pagkikita nila ni Theo ay waring itinadhana at hindi nagkataon lamang. Maaaring isa itong mensahe mula sa kanyang ama para masubaybayan siya sa paggawa ng tama para sa iba. Agad isinakay ni Caleb ang bata sa kanyang kotse at ipinamili na ito at inihatid na sa harapan ng isang lumang bahay. Gawa ito sa kahoy, malikabok na ang mga bintana at sira na rin ang ilang pintura sa pader na iisipin mo agad sa unang tingin na ito'y abandonado na. Marahan na rin namang naglakad ang dalawa patungo sa harapang pinto ng bahay. Agad na kumatok si Caleb nang biglang nagsabi ang bata na baka lasing umano ang kanyang lola. Si Caleb naman ay nagsabing magiging maayos lamang ang lahat. Ilang sandali pa ay pinagbuksan na si Caleb ng isang matandang babae. Maputla na ang mga mata nito, nakasuot ng kupas na robe habang may hawak na isang bote ng whiskey. Anong kailangan mo? Pasungit na pambungad ng matanda na ni hindi man lang napalingon kay Theo. Kaibigan ko po lola, hinatid lang po ako. Agad namang nagtaas ng kilay ang matanda. Muli ay tinanong ng matanda si Caleb kung sino siya. Ang pangalan ko po ay Caleb. Nagkita kami ni Theo sa sementeryo.
Wala naman akong ibang nais kundi ang makatulong. Labis din akong nagka-interes sa istoryang ikinuwento ni Teo kanina. Ang matanda naman na si Nicolette ay pasarkastikong natawa. Istorya? Wala kang kalam-alam sa mga bagay na yun. Si Teo naman ay hindi na nagiging komportable at hindi na lamang makaimik. Itong sasabihin ko sa iyo, ang batang yan ay hindi ko apo. Ako ay kanya lamang tagapag-alaga noon. Iniwan siya ng nanay niya sa akin sa pangakong babalik din siya matapos ng isang trip. Subalit, hindi na siya nagpakita pang muli. At ang natatanging dahilan na lang ngayon kaya pinagtsatsagaan ko yan ay dahil sa perang na ibibigay niya sa akin na kinikita niya sa pamamagitan ng panlilimos. Nakakatulong siya dito para may pambayad ako sa upa at makabili pa ng maraming alak. Si Teo, gamit ang malainosente niyang tinig, ay may lungkot na nagsabing ang nais niya lamang ay ang makasama ang tunay niyang ina. Si Caleb naman ay agad na ibinaba ang isa niyang tuhod para mapantayan ng bata at matingnan sa mga mata. Teo, hindi ka nararapat sa ganitong buhay. May liwanag pa ang pag-asa mo sa hinaharap at gagawin ko ang lahat para matulungan ka lamang. Pagkatapos kausapin ng bata, ay tinuon naman ni Caleb ang kanyang tingin sa matanda. Napansin niya na maging ang loob ng bahay ay luma na at hindi na rin kaya-aya pa na matirhan ng isang bata. Nasisilayan ni Caleb sa mata ng matanda ang bakas ng maraming taon nitong pagsisisi at pagkadismaya. Gayun din ang pag-iingat nito at pagnanais na makamit ang katarungan. Si Caleb ay huminga muna ng malalim, iniisip ng maayos ang dapat niyang sabihin. Ma'am Nicolette, mawalang galang na po at pasensya na, pero hindi ko po mahayaan na mamuhay pa ng matagal si Teo sa ganitong sitwasyon. May karapatan pa siya sa maraming bagay at karapatan niya ring mabigyan ng pagkakataon para mangarap. Ang matanda naman ay natawa ng sobra. At ano naman ang nalalaman mo sa pagbibigay ng isang pagkakataon? Si Caleb naman ay pinanatili lamang na kalmado ang kanyang sarili. Mahinahon pa rin itong nagsalita ng may galang. Alam ko po na kaya ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Isang tahanan kung saan wala nang magsasabi sa kanya na mamalimos para magkapera. Kung saan hindi na siya mabubuhay pa sa takot. Ano naman ang mapapala mo sa gagawin mo, Aber? Sinsero namang sumagot si Caleb na ang gagawin niyang tulong ay walang hinihintay na kapalit. Kaya ko siyang alagaan. Bukod sa tahanan ay kaya ko ding mabigyan si Teo ng nararapat na edukasyon. Si Teo naman hanggang sa mga sandaling yon ay nanatili lamang na hindi umiimik. Ang mga mata ng bata ay parehas mong makikitaan ng pag-asa at pag-aalinlangan hanggang sa nagawa na rin itong mapatingin kay Caleb at makapagsalita. Kaya niyo po bang gawin yon? Oo naman. Si Nicolette ay napapatingin na lamang sa dalawa. Ano naman ang gusto mo bilang kapalit? Pera ba? Meron ako dito pero mukhang hindi sasapat. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Ang tanging gusto ko lang ay mabigyan si Teo ng magandang buhay. Kailangan ko lang masiguro ang kanyang seguridad at kaligtasan. Si Nicolette ay sadyang nagdududa. Tinitingnan niya ng seryoso si Caleb. Inaalam kung seryoso ba ito o nanloloko lamang. Siguro nga na mas may bibigay mo ang mga bagay na hindi ko may bibigay sa kanya. Kaya kung kaya mo talagang mabigyan ng magandang buhay, ay gawin mo. Tandaan mo lang na kapag hindi mo nagawa yan, ay walang lugar sa syudad na ito kung saan pa pwede kang makapagtago sa akin. Ang kaninang inakala ni Caleb na walang pusong matanda, ay nakitaan niya ngayon ng pagiging mabuti na waring nag-aalala lamang ito sa kung anumang pwedeng mangyari sa bata. Napatango na lamang si Caleb bilang pagsang-ayon sa lahat. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad na iniatang niya ng kusa sa kanyang balikat, alam niyang hindi ito magiging madali pero nakahanda siyang malampasan ng lahat ng sitwasyon na pwede niyang kaharapin at determinado siyang gawin ito anuman ang mangyari. Matapos ang eksena ay isinama na ni Caleb si Teo pauwi sa kanyang tahanan. Hindi lamang ito magiging legal na hamon para sa kanya, kung hindi maging sa personal na rin. Kailangan ding ipaliwanag ni Caleb ang lahat sa kanyang asawa na si Regina. Halos 1 taon na rin kasal si Caleb sa isang istriktang babae na si Regina. Ang kanilang bahay na isang Victorian-style mansion sa labas lamang ng Manhattan. Ang makapagsasabi ng matinding yaman na Regina at karangyaan sa buhay. Normal ding nakahiligan na Regina ang magsagawa ng mga okasyon at magbida sa kanyang mga mayayaman ding kaibigan. Si Caleb ay naabutan pa ang kanyang asawa na nakaharap sa salamin habang sinusukat ang isang mamahaling kwintas na gawa sa perlas. Agad namang napatingin si Regina sa kanyang asawa. Late ka na.
Kailangan ko patuloy na ikansela ang ating reservation. Si Caleb naman ay napabuntong hininga na lamang. Regina, halika't meron tayong pag-uusapan. Si Regina naman ay pataray na lumapit. Oh, ano yun? Nakatagpo kasi ako ng isang bata ngayong araw. Si Teo. Kailangan niya ng matitirhan at pamilya. Si Regina naman ay pasarkastikong natawa. Eh ano ngayon? Alam mo ba, nadaan-daang pang mga batang katulad niyang Teo na yan sa kalsada? Si Caleb naman ay napahinga ng malalim. Pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon. Nais ko siyang ampunin dahil naalala ko kay Teo ang aking sarili noong ako'y bata pa lamang at kailangan niya ng tulong. Tumaas naman agad ang kilay ni Regina. Seryoso ka? Alam mo ba ang sinasabi mo? Simula pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na ang pagkakaroon ng bata ang isa sa hindi ko ninanais sa aking buhay. Regina, kay tagal ko nang nangarap na maging isang ama. Umaasa pa rin ako na darating din ang araw na iyon na magbabago ang iyong isip. Pero ang bata ay kasama ko na ngayon at hindi na pa pwedeng mahindian ang pagtulong na ninanais ng aking puso. Si Regina ay labis na nagalit. Lagi ka namang ganyan eh. Gumagawa ka palagi ng desisyon nang hindi man lang ako kinukonsulta. Ba't ko naman isusuko ang pangarap ko at pagnanais sa isang bata na hindi naman sa akin? Si Caleb nang madinig yon ay napapikit na lamang. Nangatwiran siya na ang gagawin niyang pagtulong sa bata ay dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya dito. Dagdag pa niya na kailangan sila ng bata bilang isang pamilya. Baka ikaw kailangan mo, pero ako hindi ko kailangan ng isang bata. Bandang huli ay wala na ring nagawa si Regina sa masidhing pagnanais ng kanyang asawa na matulungan ng bata. Kaya naman, ang naging muling pagbabalik niya sa New York ay nagpasimula din sa panibagong yugto ng kanyang buhay kung saan si Teo ang nasa sentro ng lahat. Para sa isang bata na nabuhay sa hirap at pamamalimos, ang mamuhay na kasama si Caleb ay para bang napunta siya sa ibang mundo. Sa unang araw ay muling dinala ni Caleb si Teo sa isang sopistikadong clothing store sa Fifth Avenue. Napagmasdan naman din ni Caleb ang pagkamangha ng bata sa magagandang mga damit na kanyang nakikita. Sige lang, kunin mo kahit na anong gusto mo. Sigurado po ba kayo, Mr. Caleb? May pagngiting wika ng bata. Nilinaw ni Caleb kay Teo na simula na ito ng panibago niyang buhay at gagawin niya ang lahat para maibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ang mga sumunod na araw at linggo ay nagpasimula kay Teo ng mga bagong karanasan na hindi niya inaakala noon na magiging posible. Gaya ng mapunta sa music lessons, mamasyal sa parke, kumain sa restaurant at maglaro ng makabagong video games. Sa bawat pagkakataon na napapatingin si Caleb kay Teo, ay hindi niya nakikita ito na basta-basta lamang na kanyang inampon. Sa halip ay nakikita niya ito bilang isang representasyon ng kanyang pangarap na dati pang ninanais na makamit. Pero ang magandang pagsasamahang ito ng dalawa ay labis namang ikinainis na Regina. Isang araw, habang tahimik silang naghahapunan, ay sinira na ni Regina ang katahimikan gamit ang malamig nito at nakahihiwang pananalita. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, Caleb. Hindi ganito ang buhay na nais kong piliin. Pero isang mabuting bata si Teo. Nararapat lamang siyang mahalin at alagaan. Si Regina naman ay agad na tumugon ng seryoso. Hindi naman ito tungkol sa bata na yan eh. Tungkol na ito sa ating dalawa. Uulitin ko, ayokong maging ina at hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Ang paligid ng mga oras na iyon ay napuno ng katahimikan. Napagtanto ni Caleb na bagamat natagpuan na niya ang pamilyang kanyang hinahanap, ay napapalayo naman ito ang babaeng nais niyang makasama at makapiling sa pangarap niyang iyon. Dito na sinambit ni Regina ang isang desisyon ng pakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Labis nang napalapit si Caleb kay Teo na para na niyang isang anak. Sabay pa silang magpalipad ng saranggola sa may Central Park at mag-food trip sa kung saan man para makapag-banding. Nagagawa din nilang mag-enjoy sakay ng roller coaster sa isang amusement park. Sa bawat pagsasaya nila, pagsasama, ay nadadama ni Caleb na nabuo na ang pamilyang matagal na niyang hinahangad. Isang umaga, habang naglalakad ang dalawa sa parke, ay umagaw sa atensyon ni Caleb ang isang babae na tila hirap sa paglalakad, na sa hindi pa niya malamang kadahilanan ay tila pamilyar sa kanya. Dala ng pagka-interes ay mas lalo pa niya itong tinitigan habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Teo. Nang masilayan naman ng babae na yon si Teo, ay agad itong napasalita sa minamalat na nitong boses. Teo, paano kang napunta rito? Si Caleb ay labis na nasorpresa sa sitwasyon at sumagot. Shailene, ikaw pa talaga yan? Diyos ko, bakit mo kilala ang batang to?
Ang tatlo ay nagkita hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi maging sa emosyonal na paraan na rin. Kapwa silang tatlo ay nasurpresa, labis na nabibigla sa hindi inaasahan nilang pagkikita. Sina Caleb at Shailene ay parehas na ngayong nagbabalik sa kanilang nakaraan para maghanap ng mga kasagutan. Ilang sandali pa para mas makapag-usap sila ng maayos ay napagdesisyonan na lamang nilang pumunta sa isang cafe sa hindi kalayuan. Maganda at paliwalas ang cafe na nakatulong sa pagiging kalmado ng kanilang isipan. Doon sa kanilang mesa ay nagawa ng i-order ni Caleb si Shailene ng mainit na kape at muffin. Si Shailene naman ay in-order si Theo ng isang scoop ng mamahaling vanilla ice cream. Waring nais niyang alisin ang pagkaseryoso sa mukha ni Caleb ng mga sandaling iyon. Nakapagsimula ng pag-uusap ang dalawa hanggang sa makakuha na rin ng sapat na lakas si Shailene para maisadula ang kanyang masakit na pinagdaanan. Pagkatapos ng malalim na paghinga ay agad na siyang nagsimula. Nang tayo ay magkahiwalay ay doon ko lamang nalaman na dinadala ko na pala sa aking sinapupunan ang ating anak na si Theo. Nawawala ko noon, Caleb. Ang aking magulang ay nagawang tumanggi na maging parte sa buhay ng ating anak. Natakot ako ng sobra pero alam kong hindi ako dapat na sumuko. Ang tanging makakatulong lamang sa akin noon ay si Nicolette, kung saan nangako siya nga alagaan si Theo habang naghahanap ako ng maayos at magandang trabaho sa New York. Ang bawat araw sa akin ay naging isang hamon. Nanahi ako at nagiging tagalinis din para lamang mabigyan si Theo ng maayos na buhay. Hanggang sa isang gabi, habang papauwi ako, ay bigla na lamang akong nadali ng isang sasakyan na siyang naging dahilan para mabagong takbo ng lahat. Nakaapekto ito ng sobra sa aking binti, dahilan para hindi na ako makapaglakad masyado ng maayos. Pero ang pagmamahal ko sa ating anak ay permanente pa ring nananatili. Si Nicolette lamang ang nagmimistulang koneksyon ko sa aking anak hanggang sa mapag-alaman kong kinuha nga si Theo ng isang lalaki. Natakot ako noon sa pwedeng mangyari pero maigi na lamang at nagkita tayo ngayon. Si Caleb ay hindi makapaniwala pero labis na siyang kumbinsido na ang batang kanyang inuwi, inalagaan ay ang kanya palang tunay na anak nilang dalawa ni Shailene bago sila maghiwalay noon. Ang kanilang dugo at laman at ang tanda ng kanilang naging pagmamahalan. Ang bata ay nagugulat lamang sa mga revelasyong biglaan niyang nalaman. Ang kanyang ina na nasisilayan niya lamang at naaaninag sa kanyang panaginip ay magagawa na niyang makasama ngayon at makapiling. Pagkatapos ng lahat, ang tatlo ay magkakasabay ng lumabas ng cafe. Tila naliwanagan na sa lahat ng dapat nilang malaman at nakapagpalagayan na ng loob. Naglakad sila ng mga oras na yon na para bang isang pamilya na ikinangingiti ng mga taong kanilang nadaraanan at nakakasalubong. Maging ang paligid ay nadadama ang labis nilang kasiyahan. Si Caleb naman, para na rin kay Shailene, ay agad na tumawag sa kanyang kaibigang doktor na si Lawrence para mapatingnan ang malalang tama nito sa binti. Nangako naman ng doktor na gagawin niya ang lahat para mapagaling si Shailene at maging maayos itong muli. Kung susuriin ang mga nangyari, waring ang tadhana na mismo ang tumulong sa pamilya na muling magkasama-sama. Kaya naman, labis nila itong ipinagpapasalamat sa Diyos sa bawat oras at pagkakataon.